Okay. Good afternoon, everyone. We started this interview at 12:08 a.m. So, good day again, sir. Thank you for agreeing to participate in this follow-up interview. And during our previous interview, you shared some experiences about applying your communication skills as a BCom, communication student working in a BPO company, particularly about problem solving, active listening, writing emails, language challenges, workplace pressure, and balancing work and school. And for this interview, we would like to clarify and explore those experiences more deeply to better understand your lived experiences. So, from that interview, you mentioned that you apply problem solving, active listening, and writing skills in your job as a customer service representative. So, I have four questions here. And after those four questions, I invite my group mates to also have their follow up question if there's any. So, uh, for our for this is about application of learned communication skills. So, you mentioned that you apply problem solving, active listening, and writing skills, right? So, number one, can you describe a specific situation at work where you use these communication skills to help a customer in solving a problem? And sa work ko kasi, since inbound calls kami, so nagtitake ako ng calls and tumatawag si customer if meron silang questions, meron silang inquiry, or meron silang problems. And mostly, na nakukuha ko from the clients are problems sa service nila or sa products na nakukuha nila sa amin. So, uh, uh, kung magiging specific ako, na-apply ko yung solving sa work ko kasi and hahanapin ko kung saan ba naging mali yung part namin. Ganun. At after kong i-determine yung mali sa side namin or kung meron mang mali sa service, doon ako magka-come up sa idea na kung paano ba ito magkakaroon ng resolution. So, bibigyan ko sila ng kung pwedeng temporary resolution or bibigyan ko sila or i-assure ko sila na na-resolve na yung issue. Ganun. So, it's either na pwede akong kumausap ng ibang department or like mag-request na ipa-expedite to. Ganun. Ganun sa problem solving. Sa, ano ba? Second one is critical thinking. Siyempre, kailangan ko mag-isip kung anong pwedeng maging resolution sa problema na meron si customer. So, ririnig ba ako ng maayos? Okay. So, kailangan kong isipin kung ano, siyempre, kung ano na-feel ni customer. So, lahat naman tayo, customer tayo. So, isipin ko ano bang gusto niyang makuha sa service na yon or sa product na yun. Ayun. Lastly, ano pa ba nasa writing, di ba? Writing. And, ayun, syempre, every interaction with the clients, dapat meron kaming notes or writing na katunayan na tumawag sila and nag-inquire sila sa amin and nagbigay kami ng resolution sa customer. So, yun yung mga instances or scenario sa workplace. Yeah. From the last thing that you said, you mentioned that you often write emails, right? So, how did your writing skills from BA Communication, as a BA Communication student, help you communicate professionally with customers? Diba sa pagiging BA Com student, aside from talking, we also trained na magsulat sa ganun po, in writing emails, paano yung writing skills nyo nakatulong dyan sa pagiging employee?
Like, syempre, emails, we have to be professional pa rin since I'm working in a corporate company. So, sa emails, depende kasi yan eh. So, may iba't ibang emails. Katulad sa calls, may iba't ibang concern sa calls. Sa emails, din may iba't ibang concern. So, parang, for me, nag-a-assist ako ng customer through emails. So, iba't ibang scenario din siya. So, siguro ang mas ginagawa ko sa email is like nakikipag-communicate ako kay customer to inform them about their parang status ng service nila, ganun. And sa email, it contains syempre empathy, introduction, pakikilala sa service namin, ganun. Ano ba? Ayun lang. Okay, thank you, sir. And looking back now from being a student of under BA Communication, do you think your communication skills improved because of your video experience? And if you think these skills improved, how? Syempre, it has improved a lot in terms of communication talaga, professionally. Since parang as a BA Com student, we are trained to communicate sa masa. Of course, nagko-communicate tayo through media. Sa corporate kasi, masasabi ko mas professional dapat siya. So magkaibang mundo yung corporate world. For me, as a BA Com student, magkaiba yung corporate world and as a BA Com student sa school. So, ayun. So, are there any follow-up question or batting questions from my other group mates? Follow-up questions are now open. Yes? Sir Marine? Ayun po, naririnig ako. And about doon, kasi nasabi niyo po yung mga communication skills niyo like problem solving, active listening, pati yung sa writing. And gusto ko lang din malaman, alam ko naman nasabi niyo na po yung mga kung bakit yun. Like, for you, as a student na sa agent po, paano nito napapagaan ng trabaho mo? Like, ayun po. Kung saan like parang hindi ka na nahihirapan na ano yung ma-apply to doon sa work mo. Paano niya napapagaan? Sorry, Day, paulit ako. Medyo hindi kasi malinaw yung audio. Po. So, ayun po. Nasabi niyo po kanina yung about sa problem solving and active listening, pati yung sa writing. Sa tingin niyo, paano nito napapagaan ng trabaho mo? Like parang, paano mo siya, parang alam yung feeling na hindi ka na nahihirapan yung gano'n. Okay. So, sa work ko kasi, feeling ko sa lahat naman ng work, sa umpisa kasi, lahat mahirap. In terms of, syempre, ang trabaho ko is pakikipag-communicate kay customer. Kumbaga, puro salita yung ginagawa ko. Lahat naman mahirap siya. Gumaan lang siya yung parang araw-araw ko ginawa. So, parang, kumbaga, naging ano na siya. Naging routine ko na siya. So, kung kunyari, may nakuha akong concern from the customer, alam ko na agad kung paano siya gagawin kasi nga, araw-araw ko na siyang ginawa. So, as day goes by siguro,
or kapag tumagal ka sa isang trabaho, dadalik na lang yung mga yun para sa'yo. Okay. And follow up po ulit dun sa mga sinabi niyo po, like parang everyday, ma-adapt mo na lang siya, tapos masasanay ka na. Siyempre, bago ka po makapasok sa BPO company, nag-apply po kayo. And ano po, gusto ko pong malaman kung may training po bang naganap, or kung may training man po, is pwede po bang malaman yung mga yon, yung mga types of training sa BPO, if okay lang. Ayun po. Ayun, sa work ko kasi, before kami sumabak sa parang live environment, meron kaming ginagawang training. So lahat ng mga new hires is nagpo-provide ng training sa mga isasabak sa live environment. Pwede po bang malaman ko ngayon? Like yung grammar po ba, chine-check yung ganyan, yung may quiz po ba kayo, something, or meron kayong speech something na ginagawa para ma-prepare kayo bago kayo maging regular na agent. Yan po. So, yung sa akin, during training days ko, meron kaming speech training. So, dun chine-check ng mga trainers yung kung kaya ba namin makipag-communicate in English. Siyempre, yun yung mas mahalaga. If kaya ba namin gamitin ng English speaking since we're assisting international customers, and use of grammar. Ayun, chine-check before kami ipasa siguro sa round na pwede na kaming umausap ng mga international customers talaga. So, na-training kami ng English grammar and speech communication. Okay, let's get another follow-up question from Miss Nito. After that, Miss Castro. Di ba po sabi niyo may mga trainings kayo na ginagawa sa BPO before maging like fully or isabak na sa field? Ano po yung mga like na-encounter nyong subject sa BA-Com na parang related siya sa mga trainings na ginagawa? Kung subject man siya, ano sa parang lesson sa subject niya yun? Or anong mga activity na pinagawa sa inyo? Ayun. Wait lang, try kong i-recall yung mga subjects na tinig ko. Ano ba? Feeling ko intro to com. Sa intro to com, syempre meron tayong communication theory and sa communication theory kasi syempre maraming topics yun na tinuturo sa klase. And for me, parang ginagamit ko yung mga communication theory sa work ko para ma-identify ko yung siguro mga nararanasan ko sa workplace. Ayun. Go ahead, Miss Castro. So, probe ko lang yung mga questions ni Mr. Mirin with regards to opening up your trainings before stepping into live production. So, gaya nga ng sinabi ni Mr. Mirin sa questions niya, if there were any trainings that were conducted before you step into the field or yun nga, live production. So, tingin mo ba may mga advantages yung pagiging BA-Com students mo before entering into the real work
since sabi mo nga merong mga trainings and assessments or initial examinations. How about interviews? Paano mo nagamit yung pagiging BA-Com sa interviews mo for applying in the BPO? Sorry. Anong tanong? Sorry, ano yung tanong? Oh, So, may mga advantages po ba yung pagiging BA-Com students nyo when it comes to interviews po before stepping into live production, like what you've said po, bago kayo mag-training or within the training, if there are any interviews po? ayun, katulad ng sinabi ko kanina, parang magkaibang mundo kasi yung parang BPO and yung world ko as a BA-Com student. Pero syempre parang may naitutulong or may yung natutunan ko as a BA-Com student, ina-apply naman ako sa training and during interview. More specific sa pagpapakilala ko sa sarili ko at kung ano yung pwede ko i-ambag sa company. So, syempre, ang mga company, hindi naman sila basta-basta pwede kumuha ng mga i-hire nila or ng mga tao. Syempre, kailangan mong ipakilala kung ano bang pwede mong ibigay sa kanila. And as a BA-Com student, yung mga skills ko na or yung mga natutunan ko as a BA-Com student, doon ko sa kanila pinapakita. Ayun. Okay, so, i-compare naman po natin siya sa in a perspective na during your onboarding process or yung process ng pag-hire nyo, syempre there were times po, or if not, you can correct naman po. So, were there times na during your onboarding process, may nakasabay po kayong meron ng past BPO experience, tapos nakasabay niyo siya sa onboarding? Syempre, maging competition po yung training during that time. And do you think po na nakatulong po ba yung pagiging BA-Com student or hindi po ba siya nakakatulong during that competition in the training process? Since yung iba po yung kasama during that onboarding system is meron ng past BPO experience. So, ano naman po yung pwede nyong i-share as a BCom student stepping into the BPO compared to the other people na may background na po sa BPO? Ayun. Oo, meron akong nung during onboarding process ko or training process ko. May mga kasabayan ako na meron ng experience sa BPO and ako as a first timer, wala akong idea kung anong mangyayari. Ang alam ko lang is parang mag-a-assist ng mga customers, pero sa buong process wala talaga. So, masasabi ko siguro na mas may advantage yung taong may experience na sa BPO kesa sa ako as a BPO student na nag-apply for the BPO company. Mas masasabi ko ma-advantage yung may experience na. Kasi sila, alam na nila kung paano umiikot yung parang sistema ng isang BPO. So, para sa kanila mas madali nang makuha. And yun kasi yung kinukuha ng mga BPO company din, nire-require nila minsan na kumuha ng mga may experience na at least a year or two. So, ayun, may mas advantage yung may experience sa BPO. Thank you po. So, prove ko po ulit yung question ko regarding that. Ano naman po yung tingin yung disadvantage nyo at advantage nyo as a BA-Com student while you step into a very competitive environment, which is a fast-paced environment din
din po. As a BACom student, ang advantage ko lang is para magagamit ko nga yung mga skills ko natutunan sa school as a BACom student. Ano ba ang advantage? Ayun, siguro ang disadvantage naman is siguro makukulture shock ako sa world ng isang corporate company as someone na walang experience sa BPO. Yun yung feeling ko, yung isa sa mga naranasan ko is na-culture shock ako. And ibang-iba kasi yung ginagawa sa corporate office. And ayun lang. So, tingin nyo po ba, dahil sa pagiging BACom student nyo, napabilis po ba or na-delay po ba yung pag-hire nyo or yung pag-graduate nyo into that training bago po kayo ma-onboard into production? For me, oo, kasi nga yung ginagamit kong communication skills as a BFM student, nagamit ko siya and na-apply ko siya sa training process. So, medyo confident ako na matatanggap ako and ma-i-introduce ako sa production. Ayun. Thank you po. Okay, now let's proceed to our SOP2, facilitating and hindering factors. So in the previous interview, you mentioned that being a working student sometimes affects your rest and performance at work. For first question, can you explain more about how balancing school and work affects your communication at work? And it's a matter of prioritizing siguro kung ano mas mabigat. For me kasi, work and school, parehas silang nagmamatter sa akin. Parehas ko silang pinaprioritize. So, mas mahirap talaga siya sa akin as a working student. Sorry, ano yung question? That's, I think, I got. Yun na yun. Sorry. Following to that, can you give a specific situation where your school responsibilities make it harder for you to perform your job well? Specific situations. School, sorry? Pwede po kayo magbigay ng specific situations na yung dahil sa school responsibilities nyo, nahihirapan kayo mag-perform sa trabaho. Okay, assignment or task. Ayun. Siyempre, sa school kasi hindi lang yan natatapos sa school hours natin or school hours ko. So if like may subject ako ng 1 to 3 hours, hindi lang naman doon natatapos yun. Meron pang mga tasks, assignments, projects, and also kailangan kong magtrabaho ng 8 hours. So for me, nagkakasya pa lang talaga yung isang araw ko sa paggawa ng responsibility ko sa school, yung assignment, projects, and also magtrabaho. So, siguro pag may time lang ako, sinisingin ko siya, and of course, kailangan may tulog pa rin ako. So, as long as may tulog ako, makakapaggawa ako ng projects and assignments. Ayun po. Okay, those are challenges from school. Now, can you give, are there also factors naman na nakakatulong po sa inyo na mag-perform better naman sa trabaho? Such as support from coworkers or workplace training, mga ganun. Meron po bang factors? Ayun. Yes, mayroon talaga as you work in a BPO company. Meron kang makukuha support from your colleagues or SME. Nakalimutan ko na yung term ng SME, pero yung SME para sila yung mga guide mo
or mga training support mo doon sa pag nasa work ka na mismo, pag nagtatrabaho ka na. So, mabibigyan ka nila ng tamang advice, ng yun nga, support, and also parang mamamotivate ka nila. So, feeling ko that's why nagtagal ako sa work kasi may mga ganong akong support na nakuha sa company. Sa support po na yan, nabanggit kanina kasama yung training and coaching, no? Tama. Sa school naman po, yung professor or classmates niyo po ba ay sinusuportahan kayo as a working student para at least maging easy naman yung sa working student and also sa may support po ba na nagagaling sa kanila, professor and classmates? Of course, meron ding support from my classmates and also from my staff, of course. And ako as someone na hindi laging updated sa school, may mga times na parang nabibigla na lang ako na merong mga assignments and projects, and sila yung nagre-remind sa akin, and pag may questions din ako kung tama pa itong ginagawa ko, sa kanila lang din ako nag-reach out. So we are now in a modern technology era, right? So are there technologies or tools sa trabaho ninyo na nakakatulong po sa inyo makapag-communicate more effectively? Meron bang use ng AI or any technologies aside from computer na para po aside sa mga given na talaga? Ayun, for me, meron kami, para mas makahelp sa akin sa work, meron kaming parang mga procedure na sinusundan. So, dun, parang kapag may concern ako nakuha sa client, is tumitingin lang ako sa procedure kung tama ba yung ginagawa ko. And yung procedure kasi, or yung SOP, ang tinatawag naman sa SOP is Standard Operating Procedure. So, dun parang ilalakad kami sa process ng call ko or kung paano ko kausapin yung customer step by step. Yun ay susundan ko hanggang sa mag-end ng call. So, meron kaming ganung support. Ano lang siya, parang siyang PDF file. I see. So, that's all my question. But the follow-up questions are now open. Yes, Mr. Marin. Ayun po, ano po. Ayun, na sabi niyo po yung about sa prioritizing being a student and employee. Gusto ko lang po malaman kasi ang dami nating tasks and at the same time yung responsibility nyo dun ka sa employee, syempre. Sa tingin nyo po, ano yung strategy nyo para mabalance yung dalawa? Like, ano yung ginagawa nyo para makapag-comply sa school and at the same time nakakapag-work ng maayos? Ayun kasi, feeling ko kasi ngayon, mas stabilized na ako sa trabaho. Kumbaga, alam ko na yung ginagawa ko. Na kahit parang, hindi naman sa alam ko na ang lahat, pero kahit unti na lang yung support na kailangan ko sa iba, sa trabaho to parang kaya ko nang magtrabaho mag-isa, ganun. And sa school naman, ayun nga, minsan nga wala ako hindi ko alam na meron parang ganitong projects or assignment. And for me, tinatry ko lang siguro if merong assignments or project and late na ako magsasubmit, tinatry ko lang siguro mag-message sa mga instructors na Sir, ma'am, sorry po if may late akong output, sana po i-consider nyo. And I ask
I always ask for considerations kasi as a working student, mahirap na parang laging on time magpasa kasi nga minsan wala ng time. So, lagi ako nangihingi ng consideration sa mga instructors. So, ayun po, basically, parang for you, medyo mahirap, yung challenges nito medyo sa akin mahirap pa rin siya i-balance, lalo na yung prioritizing yung both is parang mas umaangat dun sa part ng pagiging employee niyo po. And siguro, sa tingin nyo, sa ngayon, ano yung best way para makapag-comply or ma-manage yun ang maayos yung mga tasks. Lalo na dito sa being, kasi alam naman na natin yung nasa pagiging employee niyo po. Ganun. Ako pag may free time talaga, ang pinaka-free time ko na siguro weekends. Kasi siguro weekdays ko, nilalaan ko lang sa work and school. Pero pag weekends na, dun ko talaga ginagawa lahat ng mga responsibility ko as a student. So, sa ganung paraan, nakapagpasa pa rin ako, nakapag-comply pa rin ako, and ayun. Yes, Ms. Castro, proceed to your follow-up question. Thank you. So, like what you said earlier po, isa kang SME or from what we have gathered based on researching, isa kang subject matter expert. So, basically po, isa ka sa nagpo-provide ng support sa team nyo. If I'm right? Tama po? Yes, yes. Alright. So, if you don't mind asking po, ilan kayo sa team and ilan yung napoprovidean mo ng support as your role being an SMA? So, sa team ko ngayon, meron kaming 14 na head count. So, parang may 14 akong agents na hinahandle. And, syempre, araw-araw may questions sila. And siguro yung 8 hours kong trabaho sa work, not yun talaga punong-puno. Parang wala akong pahinga. Siguro may pahinga konti lang. Pero, ayun, wala talagang tayuan kasi nga lahat sila may questions. And nabibigay ko naman yung support na kailangan nila. Perfect. So, being an SME po means it's really not an easy task. Lalo na po pinagsasabay nyo pagiging student. Tama po ba? Yes, yes. Okay. So, probe ko lang po yung question. Tingin niyo po ba yung pag-step in nyo sa role bilang SME or being one step closer into having a formal promotion? Kasi from what we research on, ang pagiging SME is isa pa ring CSR sa kanilang role of employment. Pero parang meron kang one higher up position and iba yung task mo from a regular CSR. Tama po ba? Yes. Okay. So, tingin nyo po ba yung pagiging BA-Com student nyo, isa po ba siyang hadlang o isa po siya sa nakapag-drive sa inyo to have that position and to keep that position? Ayun, as a SME and nagbibigay ng support sa team, feeling ko kasi as a BA-Com student, napatunayan ko sa sarili ko na parang mapili as SME or parang someone na parang credible na magbigay ng information sa mga taong nagtatanong, ganun. Ayun, napatunayan ko sa sarili ko and luckily, parang nung napili ako as a SME, nagagawa ko naman siya ng maayos. Okay, proceed, Mr. Vic. Ayun po,
nasabi niyo po yung mga challenges and hindrance yung naghahamahad lang sa work nyo, and at the same time kung paano nyo siya manage. Gusto ko lang po pumunta sa emotional factors, like kung paano nyo po ba siya, di ba, syempre hindi naman siguro nakakaranas naman siguro po kayo ng stress and such, and if ever, ano po yung pinaka-coping mechanism nyo na nakakatulong na hindi makaka-epekto doon sa work nyo as a call center po. Ayun, for my job kasi I take escalations din, and di rin talaga maiwasan na magkaroon ng stress sa workplace. And for me to cope up with sa stress ko is I talk to my colleagues and I open up about what happened, and parang nilalabas ko lang na ganito, ganyan. Pero after nun, parang ano lang, para mailabas ko lang yung parang stress ko. Siyempre parang nakukuha mo yung stress mo from the clients, the frustrated, agitated clients. And ang way ko lang para mag-cope up is parang kausapin yung mga trabaho. Okay, thank you for that. And actually, that And ayun po. Okay, go pa. that's that's our SOP for adaptation and coping. So, in the previous interview, you mentioned that you cope with stress by talking to colleagues and having personal time for yourself. So, follow up with Mr. Virin's question. Over time, how you adapted your communication style to meet workplace expectations? Sorry, paulit ako. Over time po, paano nyo na-adapt yung communication style na meron kayo maybe from being a student or dahil na-experience sa BPO para ma-meet yung expectation ng workplace nyo? Meron po ba kayo strategies, personal strategies na ginagawa like remaining calm, being professional, sa mga high-pressure situation na trabaho na yan? Ayun. As I mentioned earlier, I take escalations. Sa work ko, I need to be calm talaga sa mga scenario wherein parang sobrang stress na nga ng trabaho and parang dadagdagan mo pa ng stress. So you need to be calm and siguro take a pause siguro para magpatuloy pa rin sa ginagawa. Are there any follow-up questions for our SOP for adaptation and coping? Mr. Mirin and Ms. Casper. Nag-raise si Julier ng hand. Bago ako. Oh, go ahead, Mr. Saman. Ayan. In connection dun sa number 4, sa probing ng coping and adaptation, may niread kami questions dito. What strategies po do you use when you do not immediately know the answer to a customer's concern? Thank you po. Siyempre, as a representative, hindi ko naman alam lahat ng pwedeng isagot sa isang customer. I always reach out to my colleagues, if hindi naman sa colleagues, sa supervisor ko, if may answer pa siyang pwedeng ibigay sa ganitong scenario. So, most of the time, nabibigyan naman ng sagot dun sa mga concern. Okay po. Another follow-up po for that number po. Paano po yung mga techniques nyo para, mga techniques na ginagamit para i-maintain yung professionalism in challenging po like those situations?
ayun, minsan parang hinahayaan ko lang, for example, si customer na parang galit na or parang agitated na, hinahayaan ko lang silang magsalita and ilabas lahat ng frustration nila bago ko silang bigyan ng parang statement or parang resolution sa concern nila. For example po, if ever pwede po kayo mag-example na na-experience nyo na naranasan niyo yung ganun for ano lang, for clarification lang. Thank you. Okay, sure. Siguro last time may nangyari sa akin na parang nag-take ako ng isang escalation about refund. So, sa refund kasi, parang nung January. Nung January kasi, sinabihan si customer na they will be expecting the refund within 2 weeks. Pero, dumaan na yung January, dumaan na ang Feb, March na tumawag sila and hindi pa nila nakukuha ang refund na hinahanap nila. Ayun, nagalit sila, bakit ganun 2 weeks ang pinramis sa akin. Pero hanggang ngayon wala pa sa credit card for sa bangko ko. Kasi sa isang BPO, nagbabago yung mga information na binibigay mo kay customer. So, if dati 2 weeks ang binigay kay customer, ngayon nabago na ng 8 to 10 weeks. So, ang ginawa ko is sinabihan ko si customer na nagbago yung parang time frame nila sa refund process, naging 8 to 10 weeks na, hindi na siya naging 2 weeks. And pinaintindi ko sa kanya na parang may delay nga dun sa request nila and due to siguro high volumes of refund requests, hindi na naging prioritize yung request nila sa refund. Pero since parang mali namin yun, parang maling information na yung binigay namin, parang actively or parang kami na nagbibigay ng escalation or ini-expedite na namin yung process ng refund para mabigay kay customer kung ano yung hinahanap nila. So, yun. Go ahead, discuss. Thank you. So, again po, sabi nyo, you work with escalation. So, basically po, escalations is like what you have further explained. It's something to do with somewhat customers' challenges or services na nagkamali. So, sabi nyo nga kanina, agitated yung customers and irate sila, ganun. So, based on the other procedures na pina-follow nyo, based on your SOPs, which is sabi mo nga is standard operation procedures, I know na kinoconsider din for this one since we have prepared our basic knowledge with BPO before conducting questions. So, may tinatawag na soft skills and that is a big part in adding to your SOPs since hindi lahat ng scenarios or problems ng customer is isa-isa. So, when we say soft skills, sabi daw dito sa na found out namin, so soft skills is like what you mentioned, yung mga na-develop mo over time sa BPO, which is yung communication, engagement. When we say engagement, yung rapport nyo daw sa customer and empathy and adaptability. So, tingin nyo po ba itong soft skills, generally, napag-aaralan din po ba siya sa school ng pagiging BACOM student? Ayun, for me, yung mga skills na nakuha ko sa trabaho, may mga times na sa trabaho ko lang siya nakuha. Kumbaga, pwede kong ma-apply yung mga skills ko from as a BACOM student sa trabaho. Pero siguro yung mga skills ko as a worker na, as an employee na parang hanggang doon na lang yun. Doon ko na lang siya nade-develop. And parang hindi ko na siya minsan na-apply as a BACOM student. So, ano po
ba? Do you agree po ba or do you not agree? Si base po sa question, or balik po tayo sa question ko. Yung soft skills po ba is napag-aralan nyo din po ba sa school? Yeah. Yung soft skills for me, hindi ko siya natutunan sa school. Sa work ko na siya natutunan. Okay po, thank you. Okay, thank you. That's it. Before we move on to SOP 3, and after this, we proceed to SOP 5. Oh, there's another follow-up question, Ms. Castro. Wala po, sorry. Let's proceed now to SOP 3 after this and SOP 5. Workplace communication challenges. Mga nasagot na rin po kanina or konti. Pero from your previous interview, may gusto lang po kami i-clarify. You mentioned that one of your challenges is communicating in English and expressing yourself clearly to customers from other countries. Hindi po ba kayo magbigay ng specific situation where language or communication became a challenge during a customer interaction scenario? And from that, how did that experience affect your confidence when communicating with customers? Ayun, for me, number one problem talaga is language barrier. May mga instances na si customer hindi ko na naiintindihan dahil sa accent nila, and si customer hindi ko naiintindihan dahil sa accent ko. So, siguro doon lang kami nagtatalo. Pero if parang wala na talagang magawa, parang naghahanap na sila ng ibang makakausap, nag-transfer naman namin sila sa ibang pwedeng kumuha ng or kumausap sa kanila. And for me, ang resolution ko lang doon is tinatry ko lang talaga intindihin yung customer as someone na hindi naman English native speaker. Okay. So from that experience po, how it affect your confidence when communicating with customers, especially sa mga after ng mga iba ng customers, mas nag-boost ba, mas na-motivate ka ba, or parang napanghinaan ka ng loob after? For me, ayun, mas naging confident ako and tinatry kong i-motivate yung sarili ko sa mga next kong makukuha ang calls na maging better and mas try pang higitan yung kung ano man naging problema ko sa naging customer ko previously. Ayun. Aside, okay, Ms. Castro, go ahead. Thank you. So, medyo babalik po ako doon sa training. So, when training into BPO po, syempre may mga skills na tinitrain. And from what we have gathered, ang tinatawag po doon sa training na yun is fundamental skills training. So, basically, it's training what you already have or developing what you already have as a person. And from being a BA-Com student, di ba po meron tayong subject na cross-cultural communication. And from what we have found out po, doon daw po sa fundamental skills training, meron daw po kayong tinatawag ba na American culture or pinag-aaralan nyo rin daw po ba? Pinag-aaralan namin yung culture ng America since mostly din yung nagagaling yung mga customers namin. Pinag-aaralan namin kung paano sila makipag-communicate din, kung paano nila itrato yung ibang tao, and paano sila as a consumer. Ayun. Okay po. So, parang in a way, nag-a-adapt din daw po pala kayo sa kung anong culture nila and kailangan nyo rin daw po mag-adjust as one of the definitions of BPO is being a fast-paced environment. Yes, kailangan din talaga namin mag-adapt sa mga customer and kung anong ang culture meron sila.
Okay, so now that we have mentioned cross-cultural communication, tingin niyo po ba, nakatulong din po ba ito somehow para sa inyo na mag-develop pa since meron po kayong mga hindrance or challenges na i-experience based on sa culture barrier or language barrier, which is napapasok naman po siya sa subject nating cross-cultural communication. So nakatulong po ba siya or mas nakapagpalabo po ba siya or mas develop po ba yung pag-intindi nyo or pagkakaroon nyo ng flexibility when it comes to adapting to the culture that your customers are currently or what your customers currently have as their culture? Ayun. For me, mas nakakatulong siya sa akin and syempre mas nag-i-interact ako sa isang culture and parang intindihin ang isang culture. Mas nakakatulong siya sa akin and mas nadi-discover ko yung different parang traits ng isang tao na hindi ko naman ka-culture. So, mas tinutulungan nun ako mag-improve as a worker and also as a student. So, kamusta naman po yung progress nyo now that you mentioned na may benefit po pala yung cross-cultural communication sa workplace nyo, lalo na iba yung culture na kinikater nyo sa when providing customer service. So, kamusta po yung progress? Ayun, mas alam ko na kung paano makipag-communicate sa siguro sa US customers or Americans. Alam ko na kung paano sila makipag-communicate and also alam ko na kung paano kumbaga i-comprehend yung mga sinasabi nila. And ayun. Thank you. We're glad to hear your answer po with that. Yun lang. Are there any follow-up questions? If none, let's proceed to SOP 5, personal and professional growth. So, from the last interview, you mentioned that working in a BPO company helped you become more direct and professional when interacting with others. Can you explain how your communication style changed from before you started working until now? Parang noon ganito po kayo makipag-usap pero dahil as a student, ganito kayo, then nung nagkatrabaho na kayo, may changes sa communication style nyo. Pwede pong explain yun. Ayun. For me na nag-start pa lang ako, kung ano man meron ako dati, hindi pa ako, hindi pa ako kasanay nun, like, kumausap sa mga customers na meron ako. Parang ang dami ko pang feelers, ang dami ko pang pause, ang dami ko pang parang kailangan i-improve. Pero ngayon yung state ko ngayon, parang mas nasasabi ko mas confident na ako dahil sa mga experience ko. Kumbaga yung mga skills ko as a BCom student na nahasa ko lang siya and mas nag-improve ako. Ngayon, ano na ako, parang tuloy-tuloy na lang, parang wala na akong problema in between. So, how do you think these experiences in terms of communication will influence your future career plans? Sorry, paulit po. How do you think these experiences will influence your future career plans? And patapos na rin po tayo. Sorry po. Ayun, siguro makakatulong to syempre as a working student. Kumbaga, isa na siya sa mga experience ko if mag-apply ako ng trabaho sa future. Kumbaga, nasa akin na yung hinahanap nila. I mean, parang isa na yun sa mga hinahanap nila sa akin. And mas mapapadali yung parang application process kasi nga parang may knowledge na ako from my experience and pwede ko siyang parang i-introduce sa kumbaga sa magiging bagong company ko sa future careers ko. Ayun. Are there any follow-up questions? Okay, if none, let's conclude. Mr. Mirin?
Go ahead. Dun, After Mr. Marin, then Miss Kat. ayun po, gusto ko lang din i-ask kuya na sa tingin niyo po ba after you graduate po, mag-stay po ba kayo dito sa BPO industry? For me, yes, siguro magsistay ako for a while. Siguro dahil nasanay na ako. And if like mag-apply ako sa ibang kumpanya, BPO pa din. Kasi nga, aside sa mas nasusuportahan kami financially, feel ko naman nagiging stable kami. Feeling ko may madidiscover pa akong other skills and also ma-apply ko yung mga skills na nakuha ko from my previous job. Ayun. Discuss. Thank you. So, like what you mentioned po kanina na meron na po kayo ng mga bagay na hinahanap nila. So, would that be something you consider as yourself being a communicator? Do you consider yourself already established before stepping into the BPO? Established communicator po Ayun, syempre, it adds na rin dun sa, kumaga, experience ko as if magiging established communicator ako. And, mas, hindi ko masasabi mapapadali siguro if mas makakahanap ako ng maraming opportunities siguro. Siguro aside sa pag-apply sa BPO, syempre, may ibang opportunities pa rin naman. And sabi ko na pwede kong gamitin yung pagiging established communicator. No. So, sorry, go ahead. Thank you. So, yes, nakuha namin yung sagot mo na you agree that you are already an established communicator even before stepping into the BPO industry. So, tingin niyo po ba, yung pagiging established communicator niyo po ba, nagbunga pa siya with your experience as a BPO agent or as someone who works in the BPO? So, napagbunga po niyo po ba yung pagiging communication? Yes, mas nagbunga yun and mas nag-develop and mas nag-improve yun yung mga skills ko as a communicator and na-enhance yun during sa time ko as a BPO. So, masasabi niyo po bang align ang pagiging isang communication student when considering BPO as a career path? Or related po ba yung pagiging BA-Com sa pagiging isang BPO agent? Yes, masasabi ko na align siya sa in terms of communication. Communication talaga yung number one na ginagamit sa work sa BPO. Thank you po. That's all for me. Okay, now let's conclude. Is there anything, but before we conclude, is there anything about your experience to be a student working in a BPO company that we didn't discuss na tingin nyo importante po? Or do you have any question or comments about our research po? For me, yun lang. Okay lang. So thank you very much for your time and for sharing your experiences, and your insights are very valuable to our study. Thank you so much po. And our interview ends exactly 1:08 p.m. Thank you so much. Before we leave, let's